mag-subscribe ka na. Hello mga buweks! Magandang araw sa inyong lahat. Galaw-galaw para hindi mapaimbornal. Hello sa ating mga subscribers dyan. Ganun din sa ating mga new subscribers. Welcome to Parade of Beauty! If you are here today, welcome to the new era of beauty. Beauty is in you. Kamusta naman kayo mga buweks? Magandang araw sa inyo. Grabeng ganda ko, shit. Charito. Kamusta naman kayo mga buweks? Na-miss ko kayo. Mamaya magla-live tayo. Pag-usapan natin ang Miss Universe Thailand 2025 Costume Competition. Ayan, pero bago po ang lahat, hello sa mga nanonood dyan. Please don't forget to subscribe to my channel. Click your notification bell para mas updated kayo sa ating mga chika everyday and night sa mundo ng pageantry. And please like this video para hindi may stroke. Galaw-galaw para hindi mapaimbornal, Jiva. Kamusta naman kayo mga buweks? Nakakaloka, naninibago ako dito sa hair ko. But anyway, huwag na natin problemahin yan. Dito na lang tayo sa ating mga chika-chikahain, Jiva. Eto na nga, no? Well, namimihasa na nga ba talaga ang mga lutuan sa mundo ng pageantry? At talaga naman itong ating reynang si Chelsea Fernandez ay talaga namang nanglalamon at busog na busog sa bansang Vichin or Vietnam. Diwa? Hihimay-himayin natin yan mga buweks, kaya naman dapat ay kumabit kayo ng bonggang-bongga. Anyway, dito muna tayo kay kay Doraemon. O, diba? Okay. Eto nga si Doraemon or si Kim Duyen ay umiingay ngayon sa social media. I don't know kung na-pick up nyo na to. Pero ito na nga ang mga chika-chika, mga buweks, no? Malakas ang ugong-ugong ngayon sa Vichin na ito daw si Kim Duyen ay lalaban ulit sa Miss Supranational. Pero hindi ngayong taon. Lalaban siya sa 2026. Ayan ha. Nakakaloka itong mga mga Vichin na ito, pati yung mga mga Indians, mga buweks talaga naman. Pinupush nila itong si Kim Duyen na talaga daw nararapat na lumaban sa Miss Supranational ulit. Gayong nagkaroon na ng inclusion dito sa Supranational Organization. Nakakaloka sinasabi nga ng iba eto daw pageant na to wala daw kredibilidad at integridad. Ayan ang mga umiingay-ingay ngayon sa social media, no? Siguro nararamdaman na rin nila. Yung mga mekos-mekos, lubi-lubi dyan. Di ba? Kaya hindi rin ako masyadong kapit dito sa sa Supranational. Alam nyo yan, sinabi ko na yan sa inyo noong pa. Pasensya na sa aking tissue. Bathroom tissue. Toilet tissue, ayan. Kasi wala akong tissue di mag-produce tayo. Produce talaga. Di ba? Ang sarap ng iced coffee dito sa Thailand. But anyway, sa 7-Eleven lang yan. Kasi sa 7-Eleven, mga boys, lahat dyan, mabibili mo na halos, no? Pati yung mga foodang, mga ganyan-ganyan, kung ano mang gusto mo, mga pagpapaganda, gano'n. Talagang parang parang Japan. Ganyan. Sa 7-Eleven sa Japan, ganyan din. But anyway, eto na nga, no, pinupush nga ng mga Vichin at saka ng mga Indians. Ito, dahil daw, posible daw nitong masungkit ang corona sa Supranational, mga buweks, di ba? Karapat-dapat daw siya kasi daw talaga daw nakikita nila ang corona sa ulo, sa bunbunan ni Kim Duyen, ang Doraemon ng pambansang Doraemon. Ano ba yan? Pambansang Doraemon ng mga Vichin. O, di ba? Sorry, nasamid ako. O, Jiva, nakakaloka ito. Gandang-ganda na sila dyan, Kung hindi ko pa alam, Jiva, kung hindi pa natin alam, ang dami nang nabago sa pagmumukha nito, Jiva. Katulad, yung Miss Universe lang, di ba? Sila nila, nila Beatrice, di ba? Kabatch siya ni Beatrice, di ba? Iba naman itsura niya doon, kahit yung lumaban pa siya sa sa Supranational nung
nung time niya, no, iba rin yung itsura niya. Pero ngayon alam niyo na mga buwegs, no? So naniniwala nga ang mga Vichin na itong si Doraemon ang mag-uuwi ng kauna-unahang korona para sa Vichin dito sa Miss Supranational. Nakakaloka ito at saka daw susuportahan daw ito hindi lang ng mga Vichin, ganun din na mga sibuyas. O diwa, talaga namang hype na hype nila ito, diwa? Parang feeling ko gusto ng mga sibuyas talagang masungkit din ang corona dito sa Miss Cosmo. Kaya talagang nakikisawsaw ang mga ito. Di ba? Ito. Nakakaloka. Best friend din daw ito. Ayan ha. Ni Harna Sando. Nakakaloka. Talaga ba? Okay, fine. Sige, ayan. I-push nyo yan, no? Kung manalo ang India ngayon sa Miss Cosmo, bahala na kayo. Ewan ko kung ano mangyayari dito sa organization na ito. But anyway, eto naman. Ano masasabi nyo dito mga buweks? Mag-ingay kayo dyan sa ating comment section. Nakakaloka, no? Eto lang ha. Siya yung etong si Kim Duyan, siya yung isang malaking example talaga ng ng parang of giving answer to Raymond. Is one of a Disney character. O diba? Nakakaloka. This is Doraemon from Vichin. O diba? Ganon. Best friend of Tata and Komodo. Tata the Komodo. Ayan. Face from Vietnam. O diba? Mag-best friend na silang lahat. Magsama-sama sila dyan. Diba? Ay, nako, nakakaloka. Anong tatawagin sa kanya ng mga Vichin at saka ng mga ng mga Indians? O di ba, ang tawag sa kanya ganito na. Our Disney Queen. Hindi siya tatawagin supranational. Disney Queen nga, ganon. Di ba, nakakaloka. Kasi nga, best friend nga sila, di ba? But whatever. Ay, nako. Ito lang masasabi ko mga beksa. Pag lumaban niya ng supranational ulit si Doraemon. Tapos, for example lang, lalaban ulit itong si Pauline Amilings, mga buweks. Kay Pauline Amilings pa lang, mga buweks, ay Diyos ko Lord, wala nang laban itong si Doraemon. Itaga nyo yan sa bato, mga buweks, di ba? Can't even, I cannot, no? Can't even communicate. Nakakaloka. Communicate well, di ba? So, saan mo ilalagay ito? Sa imburnal? Charito. Ewan ko na lang talaga dito kay Doraemon, no? Kahit pa paano, wag naman natin sabihin no beauty. May beauty naman siya, kahit pa paano, di ba? Pero, brain, meron din naman yung brain. Kaya nga lang, on how she communicate, talagang pasong-paso sa sa imburnal mga buweks, no? Nakakaloka, hindi ito total package. So, kailangan ng supranational lang. Talagang pangmalakasan mga buweks, hindi yung mga ganito, no? But anyway, nasa supranational pa rin naman ang huling alas. Kung sino ang gusto nilang koronahan, di ba? Kung sino ang malolobi-lobi dyan. But anyway, ito naman, no, nakakaloka. Nauuso na nga ba? Talaga nga bang inaalipusta? Inaalipusta! Ano ba magandang term dyan? Inaabuso na ang mundo ng pageantry, mga buweks. Dahil nga nauuso na ito mga luto-luto, mga bilihan ng corona, nakakaloka ito. Lalo na ito, no? Umingay ito last week lang. Itong si Jennifer Ventura, ayan, no, ng Miss Universe Dominican Republic 2025, na nakoronahan nga lang last week, diwa. Ito na nga mga chika-chika dyan, mga buweks. Ang sabi daw ng mga Dominicans, ano bang tawag sa kanila? Mga Dominicana na lang, ganun. Ang sabi daw, hindi daw nila bet itong nanalo si Jennifer Ventura, pati ng mga ibang Latin countries, mga buweks. Kasi nga daw, hindi naman daw ito kagandahan. Kung talaga daw nag-aim ang Dominican Republic ng corona sa Miss Universe ngayong taon, bakit daw hindi pang malakasan ang ipadala or ang kinoronahan sa Miss Universe Dominican Republic 2025?
parang isinusumpa nila itong kandidatang ito, mga buweks, lalo na sa Dominican Republic. Ang sinasabi nila, sobrang yaman daw ng pamilya nitong si Jennifer Ventura, at talaga naman daw, hindi na daw lingid sa kaalaman, ayan, sa kaalaman ng mga taga doon sa bansang iyon na talaga daw nagbayad at binili ang korona para makuha o masungkit ang korona ng Miss Universe Dominican Republic 2025. Nakakaloka ito talaga naman, no? Sabi nga nila kahit na gaano daw karami ang pera mo, you cannot buy class. O, diba? Nakakaloka. Mabibili mo lahat ng gusto mo kung talagang bilyonarya ka, bilyonaryo, ganyan-ganyan. Pero ang class, hindi daw nito mabibili. O, diba? Parang ito lang yan Parang yung sinasabi nila na, ang basura, balutin mo man ng ginto, ay basura pa rin. Okay, ako na yung basura. Okay lang. Pero masarap naman ako. Di ba? Ganun lang yon. At saka legit ang mga subscribers ko. Di ba? Hindi tayo bumibili ng mga robots. Di ba? Nakakalokang hugot. Anyway, eto na nga, no? Aabangan natin itong si Dominican Republic. Siyempre, wala na silang magagawa. Ibigay na sa kanya yung corona. Di ba? Alam nga namang bawiin pa kung bayad na dyan ito. Pero ayun nga, but anyway, we don't have any proof if she really or her dad or whatsoever, like, whatever is happening on social media, they were saying like this, they bought the crown because they are wealthy family. We don't have any proof, no? So mahirap pa rin paniwalaan. Maybe she really deserve to be Miss Universe Dominican Republic 2025, di ba? Kasi hindi ko naman pinanood yung competition nila. But I've seen a lot of beautiful girls there as well, and a lot of girls that actually can speak well talaga, no? But anyway, congratulations kay Jennifer Ventura, Miss Universe Dominican Republic 2025. And good luck to you, di ba? Sana mabili niyo ang corona sa Miss Universe rito. Charot lang. But anyway, ito naman, no? Speaking ng mga bilihan ng mga corona, ito naman. Ito nga mga kandidata sa Miss Universe India contestants daw. Slams the pageants. Bakit kaya, mga buweks? Talagang nagtala ka na mga kandidata dito sa Miss Universe India na nakakaloka. Ang sabi dito, Miss Universe India contestant, nagprotesta sila dahil cooking show nga daw ang Miss Universe India or Miss Diva. Ayan, no? Ayan yata yung tawag nila. Ang sabi dito, Miss Universe India contestants protested cooking show. Anushka can't bear the resentment of the Mekos Mekos pageant from day one. Ayan, no? That's why 6 silang nag-withdraw, mga buweks, dito sa competition na ito. Bago pa man ang finale. Ayan. And it's been cooking from the beginning daw ito. That's what she promised on her. Promise? Kasi naka-translate siya. Minsan kasi yung translation sa Facebook eme-eme din. Ito yung sinabi niya sa Instagram. Itong post na ito kay Pageant Avenue, sa aking kaibigan. So ayan, no, yan ang mga chika-chika diyan sa naganap na Miss Universe India kagabi. Nakakaloka. Ang sabi dito ni Anushka, isa sa mga pinakamatapang, no, na kandidata sa Miss Universe India 2025. Ang sabi dito, we all knew it was fixed from day one. O diba? Kung alam na pala nila noon pa, bakit ngayon lang sila ba't ngayon lang sila nagsalita, di ba? Bakit ngayon lang sila, yung iba, bakit ngayon lang nag-withdraw before the finals, di ba? So, ibig sabihin, in-enjoy din nila yung mga kaganapan sa Miss Universe India, di ba? Kasi kung from day one pa lang, alam na nila, di dapat
lumayas na sila, ganun yun, di ba? Parang ang nangyayari dito, alam niyo yung salitang pag natatalo, di ba, ang daming sinasabi, di ba? Pag natatalo, ang daming kuda. Ganyan din sa Philippines. Nakakaloka kahit naman sa mga Indodilulo, ganyan din kahit sa ano. Lumalabas na. Ayan, sa ibang bansa, ganyan din pala sila. No? Pag natatalo, maraming talak. Hindi lang sa Philippines, hindi lang sa Indonesia, hindi lang sa sa bansang Chaychay, konting-konti lang naman. Ganun din sa, like sa Myanmar, ganyan din, di ba? O, speaking of Myanmar, naloka ako, finalo back ako ni anong tawag dito? Ano ba name niya? Si Miss Grand Myanmar 2024, ayan, no? Si Chae Nunyein, o di ba, tama ba? Chae Nyein, or Nunyein, parang ganon. Alam niyo na, no, yung umiyak-iyak. Nagulat ako, finalo back ako kagabi, mga buweks. Siyempre, happy naman ako kasi gusto ko yan si Miss Grand Myanmar, no, last year na umiyak. Gustong-gusto ko siya. But anyway, hindi ko lang gusto yung pag-iyak-iyak niya. Pero I like her, no? Gusto ko siya. Maganda siya sa personal, in fairness. But anyway, back dito kay Miss Universe India, ang sabi dito, no, Anushka Ghosh, ang taray ng last name, representing the state of Odisha, took to her Instagram story to tama ba yun? To Lambisti. Lambisti ba yun? Nakakaloka. Or Lambist. Ano bang basa dito, mga buweks? Naloka naman ako, pinagpawisan. Arts lang. Nakakaloka naman ito kasing si Critical Beauty, si Mama. Yung mga wordings hindi familiar. At least, totoo lang ako, no? Hindi ko alam basahin. Basta bahala na kayo dyan. Glamadad, or Glamanand, ayan, sabi dito. The company that produces the Miss Universe India pageant, whose 2025 just recently concluded with the crowning of Manika, Manika talaga, no? Manika Vishwakarma, o diwa, Manika na may karma pa, diwa? Ang taray, Manika. Yun ang winner kagabi ng Miss Universe India 2025. So as well as its owner, Nikhil Anand. Kilala nyo naman si Nikhil. Siya yung National Director ng Miss Grand International last year. Kaibigan at National Director ni Rachel Gupta. O diba? Ghosh believes that the pageant has been rigged. Atong sinabi niya. Please don't ever come to Glamanand pageant. Ayan yung hawak ni Nikhil. Ever, there has been 6 withdrawals because of a reason. The things which we went through, I can't even describe in words. Nakakaloka. We all knew it was fixed from day one, as the girls who tripped, fell, they made it to winners. Ayan. Ito daw si Nikhil, ang sabi dito, give me an answer right now. O diba talaga nakatag ang lolo nyo. I'm a reputed model from Delhi, which everybody knows. And I challenge you, do whatever you want to do now. Ancharay, ha? I've been keeping quiet, but not anymore. Ancharay! I'm coming live tomorrow, guys. Sabi niya ganon. Do join Know the Dirty Truth. Talaga may aabangan tayo mga pasabog, mga weeks. Ghosh also posted that she returned her Miss Talent sash. Ayan, kasi nga nanalo siya ng Miss Talent. Because she doesn't need it. She plans to go live tomorrow to spill the tea. Ayan na mga weeks. Definitely, aabangan ko to mamaya. Mamaya yan, no? But anyway, ayun nga, tulad nga ng sinasabi ko sa inyo mga buweks, no? Kung alam pala nila sa umpisa pa lang na may luto-luto ito, di dapat hindi na sila tumuloy, jiwa. Tapos ngayon mag-iingay-ingay sila ng ganyan. But anyway, ito na nga. Parang napapansin ko lang, no? Recently, mga buweks, no? From Rachel Gupta, nagiging
or parang pattern na ito, nagiging pattern na siya ng mga Indian queens. Napapansin nyo ba, mula kay Rachel Gupta, kasi dati hindi naman sila ganyan di ba? Yung mga pagpuprotesta sa social media, ginagawa na nilang ganyan. Nakakaloka lang pag natatalo or may mga nangyayari, no? Nagsimula na sa kanila dahil dito kay Rachel Gupta, no? Nakakaloka lang earlier this year, yung na-dethrone nga itong si Rachel Gupta, or nag-resign daw, di ba? So ano to, parang kailan lang yun, di ba? Yung kay Rachel Gupta sa MGI. At ngayon, siya naman sa kanilang national pageant dahil nga dito sa resulta, di ba? Nakakaloka. Baka mamaya kapag ganyan, no, nalaglag sila, halimbawa sa mundo ng pageantry, no, let's say sa international pageants, kahit Miss Universe or kahit na ano pa man, no, magtatatalak talaga sila ng bonggang-bongga, di ba? Ay nako, mamamantsahan lang ng bonggang-bongga dahil dito sa mga ganitong reyna nila sa India, di ba? Nakakaloka sa mundo ng pageantry. Tapos eto na, matatawag silang anong itatawag sa kanila? Mga rebelde, di ba? Mga rebelde queens or rebel queens. Ayan, nakakaloka, no? Sana lang talaga, what can we do, di ba? Kung valid naman yung pagkapanalo nitong title holder nila ngayon, si Manika, no? Sa Miss Universe India, di ba? Wala naman dapat talagang ipinaglalaban kung talagang nanalo, di ba? Sana magsalita din si Nick Hill because I know Nick Hill, he's a very, very nice person. When I met him during the Miss Grand International right after the coronation night, we had the chance to interview him and he was so, so nice. And we don't have any proof kung talaga may mga nangyaring lutuan or whatsoever. Tulad nga ng sinabi ko sa inyo, kapag natatalo, ang daming kuda, di ba? So, ayun. But anyway, yung mga ganitong galawan ng mga kandidata ng India, yung mga queens ng India, hindi siya nakakaganda. Lalo na pag itong nangyaring ito ay umabot mismo sa Miss Universe Organization. O diba? Matatalakan sila, nakakaloka. Lalong-lalo na si Papa Nawat nandyan din. Diba si Nikhil medyo tagilid kay Papa Nawat, diba? Alam nyo naman, iniwanan niyang Miss Grand International Organization, tapos hindi niya alam, bubulaga din pala ng bonggang-bongga dyan si Papa Nawat, di ba? Nakakaloka ito. Well, ayun nga, no, judges' decisions is final. So, wala na silang magagawa, no? Bakit? Kung ganyan talaga yung nila, wag nila dapat dinadaan sa social media. Dapat daanin ito sa legal process, di ba? Para maimbestigahan talaga ng thorough, di ba? Ganun lang, nakakaloka naman. Ay, nako. But anyway, dito sa nanalo, si Manika, congratulations and good luck. Pero, bakit naman ganito yung nangyayari ngayon sa mga beauty pageants sa India, di ba? Ano masasabi nyo dito mga buweks? Nakakaloka. But anyway, ito naman. Siyempre, ang ating Miss Cosmo Philippines 2025 na si Chelsea Fernandez ay nasa Vichin ngayon. Talagang pinost ko ito sa social media. Nung nakarang araw lang ay talaga naman namayagpag ang aking poster. Talagang wala pang 24 hours mga buweks. Ay talaga namang nag-viral ang ating poster. Kudos dito kay Beatrice, ang ating graphic designer. Napakagaling, no? So ngayon nga, etong si Chelsea Fernandez from August 18 to 26, ayan, 2025, a-attend siya, naimbitahan siya sa the launch of Miss Cosmo 2025. O, di ba? Anyway, ito na mga buweks, no? Kitang-kita naman ang buong ganda ni Chelsea sa Vichin, di ba? Talagang angat na angat ang kanyang beauty. Talaga namang hindi nagpapakabog. Pero ito nga mga buweks, no? Nakakaloka lang. Siyempre, nung pinost ng Miss Cosmo Organization ang kanilang poster sa Instagram, ganun din sa Facebook, ay talaga naman, kitang-kita nyo na ang ating reyna ay nasa gitna talaga ng mga kandidata, di ba? Talagang inilagay si Chelsea Fernandez sa gitna. Anong ibig sabihin nun? For a clout ba ito? Ginagamit na naman ba ang Philippines? Di ba?
Although, may karapatan naman si Chelsea Fernandez na mapagitna sa kanilang posters, di ba? Kasama ng mga ibang kandidata. Kasi, syempre, ang follow points lang naman ang powerhouse country. Hindi lang powerhouse country sa mundo ng pageantry. Of course, syempre, grand slam ang Pilipinas. Dahil nga, kumpleto na tayo sa Big Six pageants sa mundo ng pageantry international. Di ba? So, kudos dito kay Chelsea Fernandez at talaga namang litaw na litaw. Lutang na lutang ang kanyang beauty dito sa Vietnam. Dito sa Vichin, ayan, no? Simula nang dumating siya dyan. Nung 18, di ba? Morning yan. But anyway, ngayon nga, eto na mga buweks, no? Si Chelsea Fernandez lang naman ay talaga namang nagsuot na ng awday. Ang kanilang, parang ano yan kumbaga kung maikukumpara sa ating, anong tawag dito, sa ating bansa, parang Filipiniana nila, di ba? Yan yung dress nila talaga, traditional dress ng mga Vichin, di ba? Talaga naman ang ganda-ganda, lumitaw ang kanyang beauty at talaga namang binanat ang kanyang hair, di ba? Nakakatuwa lang nung dumating siya sa Vichin. Kahapon, makapal ang kanyang hair, di ba? Talagang fluffy-fluffy ang kanyang hair. Tapos curly-curly, malalaking kulot. Bagay na bagay sa kanya yan, no? Hindi katulad nung lumaban siya nung international pageant. Doon sa Binibining Pilipinas, ang ganda ng hair niya. Pero doon sa international pageant na nilabanan niya, hindi pumalo ng ganun yung hair niya. Para siyang basang sisi. Oh, no, yung kanyang hair. Pero ngayon naman, ay natuto na ang ating Reyna para naman lumitaw talaga ang kanyang ganda. O diwa, nakakaloka ito. Bagay na bagay sa kanyang awday. Diba talaga naman? Bet na bet siya ng mga Vichin, mga buweks. Alam niyo naman ng mga Vichin. Ang mga gusto niyan ay talagang mga mapuputi. Dahil nga talagang mapuputi din ang mga Vichin. Talagang sinasabi nila na ang beauty daw nito ay para ding Vichin. Talaga ba? Parang hindi naman. Siguro maputi, oo. Pero yung beauty, Pinay yan. Dahil hindi yan Vichin. Huwag niyong angkinin. Masyado kayong mga dilulo, no? Nakakaloka ito. At saka ayun nga, no? Siyempre, nagkaroon din ng mga pictures ang mga kandidata ulit, no? Kasama si Bawang and siyempre si Kichut, di ba? Talaga naman dun sa picture nila, yung group photo nila, no? Talaga naman nanlamon ng bonggang-bongga itong si Chelsea Fernandez. Talagang busog na busog ang ating Reyna, di ba? Unang araw pa lang, hanggang ngayong araw ay talaga naman walang humpay sa kakakain ang ating Reyna. Lamon kung lamon, o di ba? Fiesta kung fiesta at una niya ngang nilamon dyan. Pinulutan, walang iba kundi si Kanchut, di ba? Kitang-kita doon sa kanilang group photo na talaga naman. Hindi maidikit si Kanchut dito kay Chelsea Fernandez, o di ba? Kasi yun palang distance, no? Mga ilang kandidata, nandun si Chelsea Fernandez. Tapos ilang kandidata, nandun si Kanchut, di ba? Doon pa lang, sunog na si Kanchut, di ba? Lalo na pag dinikit mo to kay Chelsea Fernandez, ay naku mga buweks. Hindi lang siya magiging hindi lang siya magiging tutong. Baka mamaya maging abo na. Charito! Ay nako, sa tingin nyo ba mga buweks gagamitin na naman ng Miss Cosmo Organization ang ating kandidatang si Chelsea Fernandez or ang Pilipinas para sa kanilang pagpapaingay sa kanilang organization? Sa tingin nyo, ano masasabi nyo mga buweks, di ba? Ngayon nga, napakalakas ng ating kandidata, talaga namang sinusuportahan ng Pilipinas, di ba? Ang daming sumusuporta kay Chelsea Fernandez, in fairness naman mga buweks, no? Parang 99% ng follow points talagang suportado si Chelsea Fernandez, lalong-lalo na sa Sultan Kudarat, di ba? Pero ano kaya ang kahihinatnan ng kapalaran ng ating Reyna dito sa Vichin, dito sa Miss Cosmo Competition 2025? At ito nga ang balibalita na hindi daw ito i-host sa Vichin tulad ng sinabi ni Bawang last year. Umiingay nga na i-host daw ito dahil kay Puy, ang TPN, may-ari ng TPN, mga buweks, ang Miss Universe Thailand last year. I-host daw ito sa bansang Chai. Ayan. At umiingay nga na talaga daw. Gusto nitong somplangin ang Miss Universe at Miss Grand International ngayong taon
dahil parehos itong iho-host dito sa bansang Thailand. O, diba? Nakakaloka ito. Anyway, mga boys, anong masasabi nyo dito sa ating mga chika ngayong araw na ito? Mag-ingay kayo sa ating comment section para makita ko rin ang inyong mga opinion. Hanggang sa susunod nating mga chika-chikahan. Bye for now, mga blacks, and I love you all. Bye! See ya!